tuturo ko sa inyo mamaya kung paano maiiwasan yung sobrang baha, ha, mga kasabong. Ito magandang tip to, pero mamaya na yung tip. Sabong, i-update ko lang kayo kanina, yung ulan dito sa amin sobrang lakas, sobrang parang bagyo na siya. Ayun, i-update ko lang kayo na yung manukan namin talaga, kahit malakas yung ulan na yan, kahit ano, maganda pa rin, wala siyang baha talaga. Yabang nito. Iwasan natin yung mga sabong dahil sobrang, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano maiiwasan yung sobrang baha, ha, mga kasabong. Ito magandang tip to, pero mamaya na yung tip. Igagala ko muna kayo sa aking mga dito kasi yung pangalawa, ito yung bale, doon sa kwento ng pagmamano ko, ito yung pangatlong lokasyon ko. Ayan, pangatlong lokasyon. Kahit sobrang lakas ang ulan, hindi yan binabaha. Mamaya tuturo ko sa inyo yung technique, ha, kung paano. So yun, magkabukod na yung aking ranging tsaka yung cording. Siyempre, maliit ang space. Yan, hindi naman natin pwedeng habang may naka-cord, may nagala-gala. Samahan nyo ko sa mga sasamahan nyo ko ngayon sa cording natin. At syempre, sinasotot ko si Arvin Austria. Syempre, pati ang kanyang girlfriend na si Catherine Peamonte. Ayan. Ayun, mga sabong. Battery cross to ng El Gamma Gray. Op! Mga sabong, papakita ko lang yung battle cross to El Gamma Gray. Ayan. Guwapo to, mga sabong. May balat. Pakita mo yung balat. Ayan, may balat kasi hats talaga yung pinang broodstand ko dito. Tapos yung panghalo ko dito, secret! Nakakagigil ka. Ito, yung white, tingnan nyo naman. Sobrang lakas ng ulan kanina, hindi siya masyadong binabaha. Yung technique, basta madali lang yung technique, mamaya abangan nyo. Punta tayo dun mamaya sa mga iba lokasyon. Ngayon, white ni Alvarez yan. Ito, papakita ko sa inyo yung pure na El Gamma Gray. Ito yung dati nila. Ito lang ako. Ito lang, tandaan lang para hindi siya matatawag na ako. Tandaan lang. So yun. Ito ang pure na El Gamma Gray ay Guapito. El Guapito ang tawag dito. Kalokohan yan. Ito mga itsura ng look. Umuan. Alright. El Gamma Gray. Yun. Ito, Boston. Bata pa eh. Bata pa yung kulay niyan. Yung Boston yan. Tapos ito, El Gamma Gray dyan. Medyo bata pa yan. Yan. Gandaling, ang maayos lang dito sa mga manuka namin. Kahit ganito is, di siya talaga binabaha. Kahit sobrang lalakas yung ulan. Kaya importante yung mga sabong para hindi sila mahirapan tumuka. Ayan. Ito yung pansamantalang cording ko kasi nakita nyo naman doon sa kabila. Hindi pa ako nakakapag-ayos, baka yung bakod. Pag hindi mo nilagyan ng bakod, para mong inihayin yan sa mga magnanakaw. Palagay ko nakadroga yan. Tara doon! Tara! Huwag mo na tuturo yung paano natin talaga i-maintain na kahit maulan, hindi siya ito kasi mga hindi pa inayos yung pinto kasi pansamantala lang yung division niya, kaya ayun, hindi mo na namin inaayos pero aalisin din yan, kaya magtatayo ng range doon na maayos sa kabila pagka nabakuda na. Ayan, pakita mo nga sisiw natin. Kahit ulan, kahit yung init, biglang umulan, suportado sila ng electrolytes, Abibus, yon yung mga natin. Yung electrolytes, importante yon. Kaya sila, kahit naulanan,
galing sa init, naulanan, hindi sila masyado stress. Tara, tayo sa kabilang boarding. Tara. Ito mga kasabong, may mga extra TP na tayo. TP, yan, pasensya na kayo, madumi. Hindi kasi, ito lang yung daan lang to eh. Dito ko muna i-stay yung mga TP na ilalagay natin doon sa kabila. Konti pa lang yan. Pagka nakabenta, bili. Pagka hindi nakabenta, tigil. Ito, flying pen. Donate yan ang ating, donate hiram lang pala. Pati ito, donate din pala. Yan, ang aking kaibigan si JR Alvarez ng Agoncillo. Yan, malupit yun. Ito ang aking si Hator. Hator, yan. Malapit na matapos yan. 6 months. Yan, ang aking. Yan. Isa sa mga napundar natin. Kaya, ayan. Masaya lang ako. Tara doon sa akin yan. Tuturo ko na sa inyo. Kaya mga kasabong. Kailangan din, meron talagang yan, drainage yan. Para pag sobrang lakas ng ulan, meron sila dadaanan kahit pa paano. Tara! Dito kasi kakaiba eh. Yan, may mga masaya dito, may mga nagbibilya. Halika, Pisan! Ito. Patay kayo all! Bakit? Ayun na! Ngayon mo sa akin, sasaktan ko yan. Ito matindi dito mga kasabong. Yung kaninang ituturo ko sa inyo yung technique kung paano hindi magbaha, hindi ko alam yun. Ano mo ha, iyahampas ko yung kawali. Hindi ko alam yun. Ang problema ko kung paano sila patutukain ngayon. Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Ito yung gagawin na lang. Halimbawa, ito. Ito, yan. Ito. Ito, hugas ako muna. Nakawa yung beso. Ang gagawin nyo matrabaho. Nasa ganito nila, lalagyan mo ng patuka, pinitay mo tumuka. Tanga talaga. Okay yan. Nagpo-floating naman yun eh. Yan, floating. Ayan maganda dyan. Yan, floating patuka. Tama na, tumigil ka na. Yung mga sabong, sobrang lakas talaga nung ulang ganina. Kaya ito yung problema ko mga sabong. Dito sa area na to. Ito rent ko lang naman eh. Rent ko lang tong lokasyon na to. Kaya itong pagbibili sa akin, pwede din kung may pera. Pero hindi ko patataasin ko pa yung lupa niya. Pero since hindi naman sa akin to, edi kanila na lang. Bright na bright ka talaga. Yun yung paraan kung paano hindi mabaha. Kayo naman yung magturo sa akin. Yun talaga, yun, mamaya pa siguro basta baka bukas pa ito magano. Doon ko na lang siguro papatukoy sa ruwedo yung mga nakacord ko. Konti lang naman to, baka nasa bitching ko lang to. Doon ko na lang pagkakasahin. Kasi wala, ganun talaga. Kailangan naman natin mag-adjust. Lahat naman tayo is adjustable. Lahat naman ng tao is adjustable sa lahat ng senaryo ng buhay. Pero kahit ganito yung eksena dito, pagka malakas ang ulan, nakasurvive tayo, nakahakbang tayo ng malayo-layo na mga kahit paano. Diba mga kasabong, yun lang. Natutuwa lang ako kasi may ano na dito yung auto swimming pool na. Automatic na swimming pool. Pag lumakas ang ulan, ayan na. Pero ito masama din sa pag naiipunan, tulad niya pagka hindi sila suportado ng mga vitamina, ng mga electrolytes, ng mga abibus na yan. Pag ito ay siyempre may mga nagagala dyan na daga, di ba? Mga gagala dyan ng daga. Pagka sila ay nakainom ng naihian ng daga or na kahit sa balat lang ng daga, naliguan ng daga yung iniinom ng ating manok, doon nag-start ang foul cholera. Mga kasabong, pagka may mga foul cholera dyan, sa inyong lugar, may daga dyan. Pagka wala naman daga, napasukan kayo ng isang manok na may foul cholera. O di ba mga kasabong, kahit mga pasimple-simpleng content, nakakakuha tayo ng information. Dahil mga kasabong, yung mga information na yun, nakuha ko lang din. At sinabihan nila ako na baka may daga sa yung lokasyon. Nung ako yung nagkaroon ng foul cholera, dati pa. Ayun, baka may daga. So, nakita ko na baka nga meron. So yun,
meron pala talaga. Kaya nilason ko muna yung mga daga dahil alam ko yung mga nagaganito pagka umulan. Pero pagka hindi naman masyadong malakas ang ulan, konti lang yung baha. Pero pagka sobrang bagyo. Yun mga kasabong, ha? At least, naitur ko kayo doon sa hindi binabaha at doon sa binabaha. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Ay mga kasabong, maraming salamat sa pagsubaybay at kita-kits sa next episode lang! Alright! Tignan mo tayo mga